Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, na-booking. Noon pa pala, merong isang witness di umano ang lumantad laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And later on, bumaliktad ito. Sinasabi niya na binayaran siya ng kalahating milyones para idiin si Pangulong Duterte. At trending na trending ang videong ito ngayon. Share ko sa inyo ha, kasi marami nagsasabi na fake news daw itong videong ito. Kaya ito muna i-share ko sa inyo. Ito na. Malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay na silaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am de Lima. Natatawangan siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabiok, sabi niya sa ito ha, hinanap ko yung babaeng yon. Baka sabihin niya namang fake news yung kabibig. Hinanap ko talaga ang babaeng to at ito ang nakita ko kabibig. This was reported 8 years ago, I think so mga kabibig. Ito Grace Guillermo Arcillas. Sa News 5 to mga kabibig ha, News 5 everywhere. It was 8 years ago. So pakinggan natin ha, baka sabihin niyo naman fake news to. Ito na. Itinanggi ni Senador Antonio Trillanes na tinangka nilang suhulan ang isang negosyante sa Davao para tumitingo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, ang negosyante pangaraw ang lumapit sa kanila at nanghingi ng pera. Umaaksyon si Mike Pasco. Ang kampo ni Senator Antonio Trillanes ang itinuturo ni Guillermina Arcillas na nagtangka raw manuhol sa kanya diba? Para tumistigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng illegal na droga. Kailangan lang daw niyang pirmahan ang affidavit na gagamitin umano sa pagsampa ng kaso laban sa Pangulo sa International Criminal Court. Talagang sinabi sa akin noon is yung 1 million. Pero hindi pa binigay sa akin, ibibigay lang daw nila sa akin pag nasignan ko yung affidavit. Nakausap pa raw niya sina Trillanes at Senator Laila de Lima sa isang kumbento sa Makati kung This was 8 years ago. Samantalang pinatira. Pero nakonsensya raw si Arcillas kaya hindi pinirmahan ang affidavit. Tahasa namang itinanggi ni Trillanes ang aligasyon ni Arcillas. Nag-deny si Trillanes. Napupulaan ko yung mga aligasyon na panunuhol na sinasabi nitong lumabas na tao. Hindi po totoo yan. Alam nyo, itong taong ito ay nagparating sa amin ng mensahe na meron daw siyang sasabihin na negatibo labang kay President Duterte. Ni-refer lang daw sa kanila si Arcillas at hindi sila ang lumapit dito. November 2016, kinausap ng abogado ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio at ng staff ni Trillanes si Arcillas. Si Arcillas ang nagkusang magbigay ng impormasyon sa kanila. Sinabi niya na nakita daw niya sa May Pier na may shipment daw, may cargo shipment, tapos si Duterte daw mismo yung nag-check nung cocaine, tinikman daw. Sa kanya lahat ng galing yan. Okay? Pero hindi nyo narinig sa akin yan.
Hindi raw inilabas ni Trillanes ang impormasyon Drugs binigay pala ni to. Arcillas dahil di nakapasa sa kanilang screening para maging testigo. Giit din ng senador, hindi sila nag-alok ng pera. Si Arcillas daw ang nanghingi ng pera sa kanila. Hinala ni Trillanes, Si Arcillas pala humingi ng pera sa Trillanes. Kanilang grupo dahil baka sakaling kagatin nila ito. So, sa akin, ano yan? It's a propaganda game that they're playing, but I'm going to burn them. Itong grupo nila Duterte, alam niyo yung mga ganyang tactics, lahat ng dirty tricks, ginagawa na nila. Handa raw sila Trillanes na ilabas ang mga email at iba pang dokumento para patunayang hindi nila sinuhulan si Arcillas at ito mismo ang nag-alok ng impormasyon sa kanila. Umaksyon, Mike Pasco, News 5. So yun pala mga kaibibig, sabi ni Trillanes, itong palang si Arcillas ang nagbigay ng impormasyon at sila si Trillanes, hindi sila nagbayad kay Arcillas na noon sinabi ni Arcillas. So ito yung interview ni Arcillas, ha. Pakinggan din natin siya. Kabibig, para fair din natin pakinggan si Arcillas. Kasi narinig natin ang statement ni Trillanes noon, matagal na palang issue na ito pero binobrought up na. Kasi kabibig, malapit ng kasi trial. Ito na kabibig, oh. Ito yon. Grace Arcillas accuses Senator Trillanes and de Lima for bribing her 1 million to testify against Duterte. Totoo kaya ito? Pakinggan natin, ha? Ako sa ating presidente, openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang, after noon talaga, binabahan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita pera, tapos minsan ilalagay pa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos, October, November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi nga daw maniniwala ang tao sa IGK. So dapat, yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito ay papasok ko sa iyo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator de Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe papuntang Manila at saka yung ticket ko na nung December yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa amin pag-usap, never sila nagsalita na mga kundi sabihin nila, hanapan natin na paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung yung testimonyo, muhagsak mo, Bisaya pa, muhagsak na gina si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nagsabot di ako libel o kanang kuan, forgery. So, nangita ko paagi, kay di man ko nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao.
So, mahanap ako ng paraan. Sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan, uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko. Which is, wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Kanusian Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So, after yung Kanusian kasi, nung nalaman nila na meron akong pinakausap na isang Madrid doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madrid. So, nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na kumbento. So, doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami regarding sa sa affidavit, doon kami sa conference room, doon sa Holy Spirit, doon sa may Bethel, merong eskwelahan doon at the same time, doon merong kumbento doon ng mga madre. So, madre pa. So, yun kabibig. Ewan ko kung ano sa inyong reaction mga kabibig, yun ang kanyang statement ni Grace Arcinias kasi itong video na ito, matagal na. So parang nilimot na ng panahon pero biglang sumulpot ngayon at pinag-uusapan ng maraming netizen. Kaya kabibig, kasi nabaon na itong issue na ito Tapos bigla na lang sumingaw ulit. It's because si Pangulong Duterte ay nandun na sa ICC at naghagilap na ng mga witnesses laban kay Pangulong Duterte. Sabi nila, nasaan na kaya ang babaeng ito? Pwede ba siya maging witness doon sa ICC? Para sabihin din niya kung ano ang kanyang experience regarding kung totoo ba itong mga sinasabi niya na binayaran ng kalahating milyon, tapos maging 1 million, at kung sino pa mga pangalang binanggit niya na nagbayad sa kanya. Ano sa palagay yung kabibig? Totoo kaya ito? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!